Good morning mga Lods. So ngayon ay September 20, 2025, araw ng Sabado. So shout out muna sa mga tropa nating may birthday ngayon. Unang-una si paring Jerwin Jude Coladilla. Happy birthday, Pards. And then sa aking tropa rin, classmate ng elementary, si Melanie Marasigan. Hello Lanlan, pakatay ka naman sa Rojas. Okay, so ngayon po ay meron paparating na super typhoon daw. Ano kasi ayon na sa ilang weather system sa ibang bansa ay nasa 200 plus yung kanyang strength, ano? So magmotor muna tayo bago tayo humarap kay Bagyong Nando. Okay, time check mga Lods. So ngayon ay dito sa panel natin 6:59 AM. So maaga ako nagising kanina 3:30. Si Bunso kasi ay field trip ngayong araw na ito. So naihatid ko sila ni Ice saka si Bunso kanina dito sa highway, dito sa may I-Mall. So hindi na ako nakatulog pagbalik. Kaya ito, tayo muna ay magra-rides. So yung target po natin ngayon ay dito sa may Caltex, Mamplasan. Dito tayo sa South Luzon Expressway po pupunta sa SLEX. So ang inaasahan ko ngayon ay hindi magiging maulan yung papunta doon, at magiging maulan naman yung pabalik natin. So nakita ko kasi doon sa Pag-asa ay halos yung mga ulan ay hinihigop pa ngayon ni Bagyong Nando. Okay, so mga Lods, so dito tayo dumaan sa loob ng bayan ng Paete. As usual, ang highway ay baha pa rin. So iniwasan natin kasi baka mawala agad yung langis, yung oil ng ating kadena, mawala yung lubrication niya. Kaya dito muna tayo dumaan. Kaya naman to, kaso ayun nga, saka medyo mabaho na rin yung tubig. So andito tayo sa labas ng bayan ng Paete. Landmark niya, ayan, sa kanan ko. So ano ba yung ating fuel status ngayon? So check natin fuel. So meron pa tayong 3 bar. So siguro somewhere Kalamba tayo ay magpapagas. So ang pasok natin na XLEX ay Turbina Kalamba. Okay mga Lods, so dito tayo papanik ng hydro between Kalayaan and Lumban ito. So pag ganito kalalayo yung ating mga rides, tayo sabi ko nga full battle gear from knee pad, shin pad, dito sa ating elbow and shoulder may pads pareha. So sama na yung ating pad para sa spinal cord, and then meron din dito yung sa mismong bewang, may pad din dito. So para protection lang natin. So, lalo tayo at ang ating style ng driving natin ay medyo baliw, so medyo agresibo tayo, pero tayo na may defensive. Kaya lang pag nakakita tayo ng video clear yung daan, ayun, medyo nababaliw tayo dito sa ating throttle. Pag ganitong panahon, ang helmet ay karaniwan na at normal na nagpapag. So ito yung isang advantage ng ating helmet, nalagyan natin to ng pin lock. Yung pin lock niya yung defogger, so para maganda yung ating visibility. So ang pin lock nga lang, o itong mga defogger na tayo sensitive, di mo siya pwedeng punasan. Ito yung nakakabit dito sa parting loob ng lens ng helmet. Di mo siya pwedeng punasan basta-basta, merong tamang paglilinis. Kung hindi, ito ay mag-i-scratch at talagang lalabo. Okay, mga mga lods, andito tayo ngayon sa may Pagsanghan.
So once again, andito ulit tayo sa iconic na arko niya. Sabi nga, ang Spanish era na arko ng pagsanghan. So ito nga palang ating gloves ay naging malambot na. So ilang beses ko nang ginagamit to ay ang tigas-tigas niya, masakit sa kamay. So ito nga, kagagamit natin, lumambot na, okay na. Okay, so mga lods, tayo ay may plano ngang mag solo camp. So dala natin itong motor natin. May dala rin tayong mga camping equipment. So may mga kulang pa lang ako eh. Meron na tayong canopy, tent, mga portable tables and chairs. Ang wala lang tayo ay stove, nilutuan po, at mga utensils. So yun nga, sabi ko doon sa nakaraang post ko ay hindi somewhere dito sa Camp Gilmore ng Siniluan, any campsite ng Tanay, Rizal, o di naman kaya any campsite dito sa mga bayan sa paligid ng Mount Banahaw. Okay mga lods, dito tayo sa tapat ng Sunstar. Wala yung mga nag-swimming dito na naka-underwear. Tatlong lalaki yun nag-trending last few days So ingat lang sila sa leptospirosis. Andito tayo sa mga bibe, ang Victoria, Laguna. Okay, so time check 7:42 dito sa ating panel. So andito tayo sa Bay Laguna. So itong highway ng Bay Laguna to, lagi itong binabaha. Buti walang baha ngayon. Ewan ko lang kung after makadaan tong super typhoon na si Nando. So andito tayo mismo sa Los Baños. Ito yung sentro ng Los Baños. So pag ganitong traffic, para maiwasan ma-overheat, ay pinapatay muna natin yung makina. Mahirap na mag-overheat. So yun ang kahinaan ng mga big bike. Kahit ito na 500cc, lalo na yung mga 1000cc pataas, kailangan mong patayin muna yung makina. Tulad no, meron pang 186 seconds. Okay mga lods, time check 8:01. So andito tayo in between Calamba and Los Baños. Okay mga lods, andito tayo approaching sa Pansol. So ito yung area na water district, Calamba Water District. So matindi rin ho mga baha dito. Tayo ay turning left. So ang tutumbukin po natin dito ay yung turbina. So shortcut na to para hindi tayo dumaan mismo dito sa city proper ng Calamba. Ang natumbok natin itong turbina na ito, tayo ipapasok ng SLEX ito sa Calamba exit. Okay mga lods, so uphill yung mga daan dito sa kalsadang ito. Pero itong service road na ito ay nagiging matraffic din, lalo na during weekdays. Hindi rin mahulog ang karayom ang lugar na ito. Na dati hindi naman, talagang kahit saan ka magpunta. So kailangan na nga siguro nung diversion road na sinisimula daw gawin dito sa Laguna de Bay. Okay mga lods, so tayo ay magsi-CR muna. Meron ba CR dito? Meron naman. Okay mga lods, so tayo nakapag-CR. So bago tayo mag-SLEX ay kailangan muna natin mag-CR. So kanina pa tayo nagpipigil. So nasa bay pa lang ay naramdaman ko na. Okay, pero ito ngayon tayo'y mag-ready ng ating ways. At ito lang, hindi ko kabisado yung mga exit din dito sa SLEX.
So binalik natin to kasi baka mawala. So nasa natin ang cellphone. Ito ilalagay natin dito sa loob. So ganito yung tsura yan mga lods. So dito yung nakalagay. Papasok natin dito yan. So kailangan natin sa waste ngayon. Okay, so mga lods, tayo ay ilang metro na lang ay mag-exit na. Papasok na tayo ng South Luzon Expressway. So dito na po yun. So sana lang ay basahin yung ating RFID sticker. Although dala ko naman yung ating card. So ingat lang po tayo dito dahil sa nakikita ko po sa SLEX page ay ang daming potholes. So ingat tayo sa tailgating. Kano pa kaya? Oh, meron pa tayong 450 pesos. Okay, so mura lang naman tong ating magiging destination dito. Alam ko around 50 pesos lang yung one way na magiging ruta natin. So bali nasa 100 siguro yung mababawas dyan sa 450 pesos na laman ng ating RFID. Andito na tayo mga lods. So ganito yung masarap na biyahe dahil hindi sobrang init ang araw, cloudy, hindi rin naulan. So hindi ka ma-dehydrate dito. Hindi nga ako nakaramdam na uhaw. So tayo almost 1 hour nang nagmomotor ngayon, nagbiyahe, hindi ako nakakaramdam na uhaw. Dahil nga very conducive tong ating weather para sa ating pag-solo motorize ngayon. Okay, so maintain lang natin 100 kph dito. Baka tayo ay mahuli. Sayang din yung pera pang penalty. Okay mga lods, so mapapansin natin dito sa highways nasa 9.2 kilometers pa bago tayo mag-turn right para sa exit natin. Kasi pagka-turn right natin, dadaan lang tayo Mamplasan, pa southbound naman tayo para tayo pupunta nga dun sa Caltex. So doon na tayo tatambay. So makikita natin doon yung iba't ibang mga fast food, yung mga Starbucks, at andun din yung tambayan ng mga big bike. So panaw dito yung SLEX. So sa pagkaka-exit natin kanina, tayo papasok uli. Ano kasi kanina pa northbound yun. Itong target natin na pupuntahan na Caltex ay pa southbound. So dito tayo sa Rotonda. Okay, kung susunod na likuan tayo liliko. Oops. Natin, tama sinasabi ni Waze. Okay. So ito nga. So pakalamba. Dito tayo, kanan. At ito nga mga lods, medyo pumapatak na yung ulan. So kung mangyayari yung sinasabi ko na yung pauwi natin, tayo mababasa. So okay lang yun, at least pauwi na naman. Ay, may mga potholes na ako nakikita mga lods. So delikado yung ating gulong dito sa mga butas na yan. Okay, so kamali tayo ng likodan, medyo sablay tayo, I'm sorry. So andito na tayo sa Caltex. Tayo dadayo lamang ng siyempre ng pagkakape dito. So yun daw yung pinakamura na gagawin pag nagra-rides, yung magkape lamang. So ilan lang yung mga sasakyan na nandito ngayon, yung mga motor. So sana merong okay, so pwede tayo makapag-park dito .
Okay, so Starbucks. Kailangan nating magtanggal ng mga gamit ko mga lods. So meron ako nakakita dito na pagkalaki-laking Harley Davidson. So malupit to. So para nga pala doon sa mga nagtatanong sa akin, nagko-comment dito sa YouTube, ilang cc daw po itong ating motor. So ito po ay 478 lamang. Nasa papel sa LTO ay converted na as 500cc. So meron siyang 19 na circumference sa unahan ng gulong. Sa likod naman ay by 17. So tipid sa gas dahil 2-cylinder lang siya at meron siyang 8 valves. So saktong-sakto lang po, lalo po sa mga beginner dyan. Although ang lakas-lakas na rin ng torque niya. So meron din po itong 45 horsepower at naglalaro po ng halos 43 Newton of torque. Okay, so mga lods, ikot-ikot muna tayo ng konti dito. So andito pa rin tayo sa may Caltex southbound ng SLEX. So time check 10:21, siguro mga alas 12 pasado, andun na rin tayo. Andun na rin tayo sa Siniluan. So ito yung mga tindahan dito. Meron bang pa-exit dito? Tingnan natin kung may pa-exit. Parang wala rin. Palabas din yata ito. Okay, so tingnan pala natin doon kung mayroong pa-exit. Ay, meron pa-exit dito mga lods. Okay, dito. Okay, so karaniwan kasi doon tayo nag-exit dito sa katabi ng Starbucks din mismo. So ngayon lang ako naka-exit dito sa Caltex na kung saan andun sa pinakasulok na yun. So ito, no? Marami na yung sasakyan ngayon dito sa SLEX. Gising na mga tao ngayong weekends. So ingat na lang tayo mga lods. So dito tayo mag-exit sa dati sa may papuntang Turbina. Talaga iniiwasan ko po yung dadaan dito sa may SM Calamba. Dito sa Calamba Crossing, traffic kasi. Okay, so SLEX, naalala ko tuloy nung kami nagpunta ng region to, ni Ice. So, talagang walang katapusang
expressway, tatlo, no? NLEX, ECTEX at TPLEX. So walang-wala yung haba nito, SLEX na to. Sa tatlo magkasunod na expressways na yun. So masarap lang gamitin ng motor na to kasi very upright yung position niya. So hindi ka mangangalay di tulad ng mga sports bike. At kagandahan pa nito mga lods, ito ay pwede nating magamit sa mga camp, no? Kasi ito ay pwedeng off-road, yung tinatawag na light off-road. Kasi dati iniisip ko meron din naman tigpa 500cc na sports bike na 2-cylinder, pero mas pinili ko po na maging practical na pwede natin magamit sa on-road at off-road. Tulad nung kung magbibitbit tayo sa plano natin na solo camp, ay marami tayong may lalagay dito compare sa sports bike na malabo rin natin madala sa mga camp. Kasi doon sa mga camp area na pwede natin puntahan ay mayroong mga off-roads. So very practical na ganitong motor yung nakuha natin. Okay mga lods, so dito na tayo mag-exit. Palabas itong SLEX sa Turbina Real Calamba. So may build up na ng traffic. So mabuti lang nakamotor tayo nakakasingit. Turbina, nakapiling. So alam ko dito na tayo mag-exit. Batangas na yung kanan, yung kaliwa So ito na yung Turbina. So once again, dapat basahin ang ating RF ID. Tingnan natin kung 57 din dito. Okay, 57 uli. So yung naging ruta natin dito sa expressway balikan. So 57 yung one way. Okay mga lods, so pabalik nitong Pansol, dito tayo kumakaliwa. Oops. Naku, hindi na tayo umabot. So na traffic na tayo. Hintayin na lang natin. So dito tayo na kaliwa, pabalik nung Pansol, shortcut ito. So ito yung top hill kanina. So downhill naman tayo. Okay. So mayroong mga prestigious subdivisions dito Kaya kung tutuusin, ito ay isang private road na hinayaan lamang na daanan ng public. Okay mga lads, so nakakalimutan natin magpagas sa SLEX sa Caltex. So dito tayo sa Calamba, isang bar na lamang. Saglit lang parts Okay. Full tank parts. Yung special, yung hanggang doon lang sa sa ilalim ng bakal na nakaharang. Okay, so time check mga lods, 11 AM. So napaka-traffic dito sa Los Baños. Grabe. Kaya iba ang tawag dito yan traffic capital. So talagang kailangang sumingit. So sa ganito delikado mga big bike mag-overheat. Pero walang-wala to. Nadusan experience natin dati sa Maynila na halos 2 oras ganito. Okay, so lods, dito tayo sa Bay Laguna. Ito yung papunta ng ng Santo Tomas, tong sa kanan. So meron mga hydro plant dyan. So ito malapit na tayo. Okay mga lods, so time check 11:22. So andito na tayo sa Pila, Laguna. Nakakita na naman ako ng isang lugar na kalsadang napapagitnaan ng malalaking mga puno. So iba talaga yung amoy ng hangin pag ganito yung nakikita mo. Talagang iba yung oxygen.
Okay, so sana lahat ng kalsada dito sa Pilipinas ay ganito. Pero yun nga, ilan lang. Okay, sa mga lods, nandito tayo sa Santa Cruz, Laguna. Time check, 11:30 AM. May 106 seconds. Okay mga lods, so time check, 11:43 AM. So andito na po tayo sa Pagsanghan, Laguna. So tayo napagbigyan pa rin ng magandang panahon. So ina-expect ko ay maulan yung pauwi natin. Pero ito, medyo ramdam pa nga si Haring Araw. So ano ba ito? The calm before the storm. So sana naman humina itong bagyong to, kasi talagang sa iba't ibang storm system ng ibang bansa ay halos majority nakikita tong isang superstorm or super typhoon. So sana humina. Kaawa-awa naman ng mga binabaha, lalo na't pinaglaruan ng ating gobyerno yung ating flood control budget. Okay mga lods, so itong ating Insta360 X4 na 360 camera nga ay meron tayong dalawang mounting system. So ito, isa medyo nakapag-extend ng mataas, and ito naman mas madali yung manipulation, mas malapit sa atin. So meron tayong 2 option. Naalala niyo pa tong spot na ito? So tingin ko dito na lang natin tapusin ang ating motovlogging para sa araw na ito. Bakit napili ko po dito? Kasi nakaka-relax dito. Tingnan niyo naman po, puro puno. Okay, so baba lang tayo. Okay, so once again, September 20. Okay, so pahinga muna tayo ng bahagya dito. Talaga napakaganda lang ng kalsadang maraming puno, na parang tila sila ay mga nagsasalita, mga buhay na nagsasalita nga na sila ay nakakasurvive pa as of now. As of now kasi ang dami ng parts sa Sierra Madre na napuputol ang mga puno. Tulad na lang ho dito sa Pait at Pakil, libo-libong puno yung naputol ngayon. At alam ng karamihan niya kung ano yung dahilan. Okay, so mga lods, thank you po sa pagsubaybay. Paki-subscribe na lang po yung ating YouTube channel, and then papalo na lang po yung ating FB page na JLMT Fitness and Moto Vlog. So maraming salamat po sa susunod po muli.